Biglang nag-iba ang ugali ni Lola matapos makagat ng itim na pusa. Hindi ko alam kung totoo nga yung sinasabi nila tungkol sa mga itim na pusa. Pero simula nung insidenteng yon, parang hindi na si Lola ang kasama namin sa bahay. Ganito nagsimula ang kwento ko. Hindi ko rin akalaing ikukwento ko to sa inyo. Pero kailangan kong mailabas. Kailangan kong malaman kung may iba nang nakaranas ng ganito o kung kami lang ang nabiktima. Ang lola ko, si Lola Miling, 78 years old na. Pero kahit matanda na siya, matalas pa rin ang isip at malakas to sa iba kong pinsan na mas bata pa sa kanya. Isa siyang haligi ng bahay. Lagi siyang nagdarasal. Mahilig sa halaman at kilala sa buong barangay bilang mabait at palabiro. Pero lahat yon nagbago. Isang gabi lang ang pagitan. Noong huling linggo ng Agosto, bumisita ako sa kanila para magdala ng bigas at mga gulay. Gabi na ako nakarating kasi galing pa ako sa trabaho sa bayan. Pagdating ko, tahimik ang bahay, pero bukas ang ilaw sa kusina. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang halimoyak ng insenso. Akala ko, nagdarasal si Lola. Pero hindi. Nakita ko siya sa may labas ng bahay, nakaupo sa bangkito, nakatingin lang sa kawalan. May hawak siyang tasa ng salabat, pero hindi niya iniinom. Lola? Tanong ko. Okay ka lang po? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Nangingitim ang ilalim ng mata niya. Parang ilang gabi nang hindi natutulog. Pero mas kinilabutan ako sa mga mata niya. Walang kinang. Wala yung dating lambing ni Lola. Dumating ka rin, sabi niya. Halos pabulong. Napakabagal mo. Ngumiti ako kahit medyo nag-alala ako. Pasensya na po, traffic sa may kanto. May binangga daw na motor. Hindi siya sumagot. Basta lang siya tumayo. Iniwan yung tasa at pumasok sa loob. Tahimik. Mabigat ang hangin. Yung tipong parang may nagmamasid sa'yo kahit mag-isa ka lang. Hindi ko maintindihan pero parang may nag-iba sa bahay. Kinabukasan, nalaman ko sa tita ko na ilang araw, ganun si Lola. Hindi na siya nakikipag-usap masyado. Hindi na rin nagdarasal. Minsan daw, bigla na lang siyang tatawa ng malakas kahit walang dahilan. At ito pa, isang hapon daw, nakita siyang kinakausap ang pusa. Hindi ordinaryong pusa. Itim na itim. Makintab ang balahibo at may berdeng mga mata. Wala namang alagang pusa si Lola, kaya't nagtaka ang buong pamilya. Pero ang sabi ni Lola, matagal ko na siyang kaibigan. At doon nagsimula ang kakaiba. Ayon kay Tita Lani, isang gabi habang naghugas siya ng pinggan, narinig niyang sumisigaw si Lola sa may likod ng bahay. Pagtingin niya, nakahandusay si Lola sa lupa at may kagat sa kamay. Malalim, duguan. At sa tabi niya, nakita ang itim na pusa. Nakatingin lang, parang nagmamasid. Dinala nila agad si Lola sa health center para ninisin ang sugat. Pero habang dinidisinfect ng nurse, bigla raw sumigaw si Lola. Hindi raw siya nasasaktan. Pero galit na galit siya. Tinulak niya ang nurse. Nang pinigilan siya ng pinsan ko, napasigaw ito.
Hindi ikaw ang dapat nandito. Hindi ikaw. Kinailangan pa niyang kalmahin ng barangay tanod. Lahat kami nagulat. Hindi si Lola yun. Hindi siya nananakit. Hindi siya nagmumura. Pero nung gabing yun, para siyang ibang tao. Nagsimula na rin siyang maglakad-lakad sa labas kahit 10 oras ng gabi. Minsan daw, nakikita siya ng mga kapitbahay na nakatayo lang sa gitna ng kalsada. Nakatingala sa buwan, nakangiti. Tulad ng naghihintay ng kung ano. Tinanong siya ni Mama, "Ma, bakit gising ka pa? 2:00 na." Sumagot si Lola, "Nandyan na siya. Huwag kang maingay. Baka hindi siya lumapit." At minsan, sa kalagitnaan ng pagkain, bigla siyang titigil. Tititig lang sa mesa. Tapos bigla siyang bubulong ng, Nasabi ko, mas masarap kapag buhay. Hindi pa sapat. lahat kami, unti-unting kinilabutan. Pero may isang insidente na talagang nagpabago ng lahat. Isang umaga, nakita ni Tita Lani na pinupunit ni Lola ang mga dasal sa lumang prayer book. Sabi ni Tita, "Ma, anong ginagawa mo?" Sumagot si Lola, Hindi niya gusto mato. Ang babahiran ng liwanag ang katawan ko. sinubukan siyang pigilan ni Tita pero sinampal siya ni Lola. Sa harap ng mga apo niya, sa harap ko. At doon na namin napagdesisyon ng dalhin siya sa albularyo. Ang problema, ayaw niyang umalis sa bahay. Umiyak si Mama habang kinakwento sa amin ang sumunod. Parang hayop si Mama, kumakalmot, kumakagat, sumisigaw ng mga salitang hindi namin maintindihan. Kaya't ang ginawa namin, dinala namin ang albularyo sa bahay. Isang matandang lalaki, si Mang Ben, kilala sa buong barangay. Tahimik siya, seryoso, at maraming beses nang nakatulong, sabi ng mga kapitbahay. Pagkapasok pa lang niya sa bahay, tumigil siya at tinuro ang silid ni Lola. Ha? Intensya? Sabi niya, May nararamdaman akong presensya dito. Kakaiba? sabay siyang tumingin sa amin. May nakasapi na sa katawan ng nanay niyo. Malalim na ang kapit nito. Kung hindi natin hugutin, baka kayo ang sunod. Doon kami nagsimulang maniwala na hindi lang simpleng sugat ang nangyari kay Lola at lalong hindi ito basta stress o katandaan. Kinabukasan, habang tulog si Lola, sinimulan ni Mang Ben ang pagtatanggal. Pero sa gitna ng orasyon, biglang nagising si Lola at hindi siya ang Lola na kilala namin. Ang tinig niya, boses ng lalaki, mahaba, malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi niyo ako kayang paalisin. At sabay tumingala si Lola at ang puti ng mata niya naging itim. Itim na parang yung pusang kumagat sa kanya. Bigla kaming napaatras. Si Mama napaiyak. Si Tita nanginginig habang hawak ang krusispiyong galing pa kay Lolo. Ako naman hindi makagalaw. Parang nakapako sa sahig habang pinagmamasdan si Lola na parang sinapian ng isang nilalang na hindi na tao. Si Mang Ben hindi nagatubili. Tinuloy niya ang dasal habang umiikot sa paligid ni Lola. Sinisindihan ng isang uri ng insenso na amoy pinagsamang kamangyan at dahon ng bayabas. Napuno ng makapal na usok ang buong silid. Pero sa halip na mauubok, tumawa lang si Lola. Hindi yung normal na tawa. Mas tunog halakhak ng isang hayop,
Parang may tunog na galing sa lalamunan na parang punit-punit. Hindi na siya mapapalabas. Sigaw ni Lola habang nanlilisik ang mga mata. Gutom na ako! Gutom na ako! Gutom. Yung salitang yun, dumagundong sa tenga ko. Hindi lang siya basta sinasabi. Parang nararamdaman naming lahat ang ibig sabihin nun. Isang uri ng gutom na hindi basta tinapay o kanin ang hanap. Iba, mas malalim, mas madilim. Biglang nagsimulang magdilim ang ilaw, pumipitik-pitik. Tapos narinig naming may kumakalapot sa mga dingding. Una sa likod bahay, tapos sa kusina, tapos sa ilalim ng kama. Parang may mga kuko na dumadaan sa kahoy. Isa, dalawa, maraming kalmot. Hindi kami makagalaw. Si Mama, yakap na si Tita. Ako, nananatiling nakatingin kay Mang Ben na tila pinipilit panatilihing buo ang dasal. Pero si Lola, o kung sino man ang nasa loob niya, biglang tumingin sa akin. Masarap ka siguro. Malaman-laman. Mainit-init. Sabay ngisi. Akin ka na lang. Mas bata ka. Sa'yo na tong huklobang matanda na to. Doon ko na naramdaman ang paglalamig sa batok ko. Sa mga kwento, laging may sinasabi na ang mga aswang daw, pabor ang mga bata o yung malapit sa 20 kulang. Ako ang pinakamabata sa bahay. Ako ang laging kasama ni Lola. Ako ang madalas niyang kasama at yakapin noon. Hindi siya aswang. Bulong ni Mang Ben habang mabilis ang dasal. Mas malala pa to sa aswang. Isa itong nilalam na pumipili ng mahihinang katawan at nag-aanyong mas mga hayop. Nang marinig yon ni Lola, bigla siyang napasigaw ng malakas. Matinis, masakit sa tenga. Napatalikod si Tita at napaupo si Mama sa sahig. At doon ko nakita, tumulo ang dugo sa ilong ni Lola. Pero hindi basta dugo. Maitim, malapot, parang alkitran. Umaagos habang nakangisi siya at patuloy na sinasabi, Isa-isa kayo magiging sa akin. Isa-isa kayo magiging sa akin. Doon na pinutol ni Mang Ben ang orasyon. Tinapik niya ang aking balikat. Ikaw ang kailangan. Lumapit ka dito. Halos mahulog ang boses ko. Bakit ako? Dahil bata ka pa, malahas ka pa, ikaw ang gagawin nating angkla para maputol natin ang kapit nitong nilalang na to sa lola mo. Ayokong maniwala. Ayoko. Pero hindi ko rin pwedeng baliwalain ang mga nangyayari sa harap ko. Kahit nanginginig, lumapit ako kay Lola. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi siya kumikibo. Paglapit ko, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Malamig, parang yelo. Tapos nagsalita siya. Si Lola mismo. Iho, tulungan mo ako. Huwag mong hayaan na manatili siya rito. Napaliwa ako. Yun na si Lola. Bumalik siya. Pero ilang segundo lang yun. Dahil biglang nanlisik ulit ang mata niya at sabay sinigawan ako. Mga mangmang! At doon na siya nagsimulang mangisay. Tumirik ang mga mata. Ang buong katawan niya parang nabubugbog ng hangin. Ang mga gamit sa silid nagsimula ng gumalaw. Nahulog ang ilaw. Umalog ang mga bintana kahit walang hangin. Ngayon na, Sigaw ni Mang Ben. ilagay mo ang mga kamay mo sa dibdib niya
at sundin mo lahat ng sasabihin ko. Sumunod ako, kahit nanginginig. Pinatong ko ang kamay ko sa dibdib ni Lola at doon ko naramdaman yun. May pumipintig, pero hindi yun puso. Parang may gumagapang. Parang may huminga sa ilalim ng balat niya. At sabay naming sinabi ni Mang Ben, Sa liwanag ng dugo, sa lakas ng pamalan, paalisin ka namin sa tahanan ng tao. umiiyak na ako, nanginginig, pero bigla kong nakita ang anino ng pusa sa may bintana. Nandoon lang siya, nakaupo, nakatingin sa akin. At habang paulit-ulit naming sinasambit ang orasyon, napasigaw si Lola. Hindi lang basta sigaw ng sakit, parang may punit sa loob niya, parang may lumalabas. Tapos, isang napakalakas na alabog. Biglang tumigil ang lahat. Napatigil kami ni Mang Ben. Tumingin kami kay Lola. Nakahandusay siya sa sahig. Hindi gumagalaw. Tahimik ang buong bahay. Parang walang nangyari. Si Mama, dahan-dahang lumapit. Ma? Walang sagot. Nanginginig siyang lumapit pa. Pero si Mang Ben, pinigilan siya. Hintayin natin. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang bumuka ang bibig ni Lola. Lumabas ang maitim na usok. Makapal, mabaho, amoy bulok at nasusunog. At pagkatapos nun, tumigil na ang lahat. Nakahinga kami ng malawag. O akala namin. Kasi paglingon ko sa bintana, wala na ang pusang itim. Pero naiwan ng mga gasgas sa salamin. At isang mas basang marka ng paa. Maliit. Maliit na parang sa isang bata. Napatingin kami sa basang bakas ng paa. Halos kasing laki lang ng isang sanggol. Pero may mahabang kuko sa dulo. Parang sa hayop. Walang batang ganun sa bahay. Wala rin namang basa ang sahig o ulan sa labas. Hindi pa tapos. Bulong ni Mang Ben habang dahan-dahang nililigpit ang mga gamit niya. Ang nilalang na yun, umalis lang sa katawan ng lola niyo. Pero hindi siya nawala. Naghahanap lang ng bago. Napatingin ako sa paligid. Tahimik na tahimik ang bahay ni Lola. Si Lola, kinumutan na ng puting kumot. Di pa rin siya nagigising, pero humihinga. Mahina, pero buhay. Ilang araw siyang komatos. Binabantayan namin siya ng salitan. Ako, si Mama, si Tita. Si Mang Ben naman, iniwan sa amin ang ilang dahon, langis at mga bilin. Laging magsindi ng kandila tuwing 12:00. Huwag niyong hayaang mamatay ang apoy. Gabi-gabi, sinusunod namin yun. Kahit nakakatulog na ako sa upuan, pinipilit kong bumangon. Hanggang isang gabi, naputol ang apoy. Nagising ako sa tunog ng pagsabog ng kandila. Sumirit ang mainit na wax sa sahig. At doon ko nakita ang itim na pusa. Hindi siya pusa na ordinaryo. Mas malaki siya ngayon. Mas mabagsik ang tingin. Para siyang nakangiti. Pero alam mong may laman. Tumalon siya sa ibabaw ng lamesa. Tumingin diretso sa akin. Babalik ako. Sabi ng tinig. Pero hindi niya binuka ang bibig. Sa isip ko siya narinig. Ikaw ang gusto ko. Bata-bata. Mas masarap. Biglang tumalon ang pusa. Napasigaw ako. Pero bago pa siya dumapo sa akin, may biglang kumalabog sa labas ng bahay. Isang malakas na lagabog. Parang may bumagsak na kahoy. At kasunod nun, sumigaw si Mama. Bukas ang pinto!
Tumakbo ako papunta sa sala at nakita ko si Lola. Nakatayo, nakatingin sa labas. Gising na siya. "Lola?" Lumapit ako, pero hindi siya lumingon. Tahimik lang siyang nakatayo. Hawak ang rosaryo na iniwan ni Mang Ben. Pikit ang mga mata niya, pero namumugto. At may binubulong siyang dasal na hindi ko maintindihan. Latin, siguro, o baka isa sa mga sinaunang panalangin na itinuro sa kanya ni Lolo. Paglapit ko, bigla niyang sinabing, bumalik siya, pero hindi na akong gusto niya. Bigla akong napahawak sa dibdib ko, parang may humigpit. Tumingin sa akin si Lola. Buo na ang ulirat niya, pero may lungkot sa mga mata. At takot. "Iho, kailangan mo nang lumayo." "Bakit po? Hindi ko maintindihan." "Hindi ka naligtas dito. Hanggat nasa paligid ang nilalang na yun, ikaw ang hinahanap." Gusto ko sanang tumutol. Gusto kong sabihin na hindi ako iiwan. Pero nung gabing yon, nang makatulog ako sa tabi ni Mama, nanaginip ako. Sa panaginip, nasa ilalim ako ng bahay. Madilim, basa, amoy lupa. At sa dulo ng espasyo, may mga mata, kumikinang, hindi lang isa, 4, 6, 8 pares ng mata na pawang nakatitig sa akin. Tapos may narinig akong pamilyar na tinig. Magiging akin ka rin. Pagmulat ko, may sugat na ang braso ko. Gasgas na malalim, parang kinamot ng malalim na kuko. Wala namang pusa sa loob ng kwarto. Kinabukasan, agad akong inihatid ni Tita sa bahay ng kakilala nilang albularyo sa Nueva Ecija. Doon muna ako nanirahan ng ilang buwan. Pinagpahinga, pinayuhan, pinaalalahanan. Araw-araw akong nilalagyan ng langis sa noo. Araw-araw akong pinapainom ng pinagkuloang dahon. Hindi ko na tiningnan kung anong klase. Basta uminom ako para lang makatulog ng mahimbing. At isang gabi, habang naglalakad ako sa harap ng bahay, may nadaanan akong bangkay ng pusa sa gilid ng kalsada. Itim, nakapikit ang mga mata, at sa tabi nito, may marka sa lupa. Isang maliit na basang pakas ng paa. Sa ngayon, tahimik na ulit ang bahay namin. Si Lola, unti-unting nakabawi, pero bumalik na ang dating ngiti niya. Ako naman, palaging may dalang rosaryo. Hindi dahil relihiyoso ako, pero dahil minsan, ang paniniwala ang huling depensa natin sa mga bagay na hindi maipaliwanag. At tuwing makakakita ako ng itim na pusa, tahimik lang ako. Pero lagi kong binabantayan ang anino nito. Baka sakaling isang araw, bumalik siya. At kung sakaling dumating ang araw na yun, handa na ako. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto nyo ng mga ganitong kwento. Nagbabahagi ako ng mga ganitong istorya 3 times a week. Kita-kita sa susunod na istorya.